ating mga dalang Biblia. Sa Awit, chapter 6. Awit, chapter 6, basahin po natin. Verse 1, O Panginoon, huwag mo akong sawayin sa iyong kagalitan, ni sa iyong pagkapuot ako ay parusahan man. Maawa ka sa akin, O Panginoon, sapagkat ako'y nanghihina. O Panginoon, pagalingin mo ako sapagkat nanginginig ang aking mga buto. Ang aking kaluluwa ay nababagabag ding mainam. Ngunit ikaw, Panginoon, hanggang kailan? Bumalik ka, O Panginoon, iligtas mo ang aking buhay. Iligtas mo ako alang-alang sa iyong tapat na pagmamahal. Sapagkat sa kamatayan ay hindi ka naalala, sa Sheol naman ay sinong sa iyo ay magpupuri. Ang tinuturing na sinasabing Sheol dito ay lugar ng mga patay. Verse 6, sa aking pagdaing ako ay napapagod na. Bawat gabi ay pinapalangoy ko ang aking higaan, dinidilig ko ang aking higaan ng aking mga pagluha. Ang aking mga mata dahil sa dalamhati namumugto. Ito'y tumatanda dahil sa lahat ng mga kaaway ko. Verse 8, lumayo kayo sa akin, kayong lahat ng gumagawa ng kasamaan, sapagkat ang tinig ng aking pagtangis ay kanyang pinakinggan. Narinig ng Panginoon ang aking pagdaing, tinanggap ng Panginoon ang aking panalangin. Lahat ng kaaway ko'y mapapahiya at mababagabag na mainam. Sila'y pabalik at kaagad na mapapahiya. Ang mga awit ay pinapakita po sa atin ng normal experience nating mga mananampalataya. Iba't ibang struggles at ang maganda, ipinapakita rin sa atin kung papaano po bigyang lunas ang iba't ibang problema na ating nararanasan. Sa pag-aaral po natin ng mga awit, tinuturuan po tayo ng Panginoon na maging spiritual doctor sa ating sariling buhay pananampalataya. Kung papaano ma-detect ang problem, ang sin, at kung papaano po natin ito bigyan ng solusyon. So hindi lamang simpleng mga panalangin ang mga awit na ito. Ang konteksto ng Psalm 6, sinasabi po ng maraming commentators, ito ay isang penitential psalm. Ang ibig sabihin, nagkasala si King David, nararanasan niya ang resulta ng kanyang kasalanan at siya ay humihingi ng tawad sa Panginoon. Merong isang commentator na nagsabi, may mga pagkakataon na kapag tayong mga mananampalataya ay nagkasala, iwi-withdraw ng Panginoon ang kanyang loving presence sa atin. Darating tayo sa punto na ang ating conscience ay mag-work ng tama at ang nakikita lang natin ay ang sense of sin, na tayo ay makasalanan
At dahil winidraw ng Panginoon ang kanyang loving presence, nakikita natin ang epekto nito sa atin na para bang tinalikuran na tayo ng Panginoon. Na para bang dinidisiplina tayo ng Panginoon. Alam niyo po, hindi lang kapag nagkakasala tayo, meron din time na dahil sa iba't ibang sirkumstansya ng ating buhay, nakakaranas tayo ng severe depression. Ang mga bata na kapag nakita nila na maghiwalay ang kanilang mga magulang, na ang relationship ng kanilang mga magulang ang nagsisilbing pundasyon nila, tinatanong nila ang kanilang sarili, ano ang ginawa ko para mangyari sa akin ito? Sa hirap ng buhay ngayon, na bigla-bigla mawalan ka ng trabaho, tinatanong mo ang iyong sarili, saan ako nagkamali? Pinaparusahan ba ako ng Panginoon? At sa maraming sugat na natatamo natin sa mundong ito, kasalanan na ginawa sa atin o ginawa nating kasalanan na nagresulta ng matinding damage sa ating kaluluwa, makikita natin iba-iba yung degree ng damage na meron ang bawat isa sa atin. At ang problema natin, tinatanong natin ang ating sarili, saan nanggagaling ang paghihirap na ito? Nasaan ang Panginoon? Pinaparusahan niya ba ako? Dinidisiplina niya ba ako? At makikita natin, meron din itong physical effect kay King David. Sabi niya sa verse 2, sapagkat ako'y nangihina. At sabi pa niya, sapagkat nanginginig ang aking mga buto. Ang aking kaluluwa'y nababagabag ding mainam. At sa verse 6, sa aking pagdaing, ako'y napapagod na. Pagod na siya sa kakaiyak. Bawat gabi, pinalalangoy ko ang aking higaan. Dinidilig ko ang aking higaan ng aking mga pagluha. So, nabibigatan, nanginginig ang kanyang mga buto, hindi siya makatulog, at palagi siyang umiiyak tuwing gabi. Alam niyo po, kung isang gabi lang ito, kaya pa nating tiisin eh. Pero kung araw-araw at maranasan natin ang ganito ng isang buwan, hindi tayo natutulog at gabi-gabi natotorture tayo, na tuwing gabi na natutulog na ang lahat ng tao, tayo na lang nakagising at natotorture ang ating mind, alam niyo po, napakabigat nito. Kaya naman, merong mga tao na hindi nila kayang kargahin na nagsusuicide, nagpapakamatay. So, merong ganito na nagkasala tayo, i-withdraw ng Panginoon ang kanyang loving presence, o kaya merong severe depression. Ang tanong sa atin, paano natin i-deal ang ganitong klaseng situation? Posible, hindi pa natin naranasan ang ganito, pero kung titignan natin ang mga Psalms na ordinary experience, nating mga mananampalataya, darating ang time na mararanasan natin ang ganito. Ang unang application na gusto ko pong makita natin, ang church po ay kinabibilangan ng mga taong nasugat ng iba't ibang kasalanan. Ng mga taong may karamdaman spiritually. Hindi natin alam ang damage na nagawa ng kasalanan sa bawat isa sa atin. Merong iba na nakaranas ng matinding trauma bago sila manampalataya. Merong iba na ni-rape siya ng kanyang sariling ama. Merong iba naman na minaltrato siya ng kanyang mga kamag-anak. Iba't ibang damage, sugat na natamo natin sa mundong ito. Kaya nga naman, ang church ay isang hospital para sa mga makasalanan. At napaka-importante na maging kamukha natin ang ating Panginoong Yesus. Sa Lucas chapter 15, sinasabi doon na ang mga makasalanan, prostitutes, tax collectors,
ay dumadagsa sa ating Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus na hindi nagkasala at banal, bakit siya nilalapitan ng maraming mga makasalanan? Komportable ang mga makasalanan na lumapit sa ating Panginoong Yesus. Bakit? Kasi alam nila na hindi sila i-condemn ng ating Panginoong Yesus. Alam nila na kung sila ay hihingi ng tawad sa ating Panginoong Yesus, sila ay kanyang patatawarin. Alam nila na kung hihingi sila ng tulong sa ating Panginoong Yesus, ay tutulungan sila. Ang church po, dapat maging ganito ang ating fellowship. Sa kung ano ang natanggap natin mula sa Panginoon, na tayong mga makasalanan na ang deserve natin ay impyerno, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, pero tinulungan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang awa, biyaya, pag-ibig sa atin, ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak na matay sa krus para sa ating kaligtasan. Ano ang karapatan natin na i-condemn ang ating kapatid na nanghihina, nag-i-struggle, o nakakaranas ng problema sa kanyang buhay, pananampalataya? Siguro dahil medyo matatanda na tayo, naranasan natin na nagkaroon tayo ng physical na karamdaman at nagpa-hospital tayo, at palagi ina-assess natin kung kumusta ang service ng hospital. At may mga pagkakataon nararanasan natin yung mga nurses, bastos, wala silang pakialam sa kanilang mga pasyente. Yung mga doktor, ang tagal bago dumating. Mamamatay ka na bago pa nila harapin. Sa mga ganon, hindi natin binabalikan. Ayaw natin ang mga ganong klaseng hospital. Kasi kaya nga pumupunta tayo sa hospital, kasi nga meron tayong karamdaman. Kailangan natin ng tulong. Ganon din sa church. Nandito tayo sa church dahil tayo ay makasalanan na pinatawad ng Panginoon. Tama. Pero hanggang wala tayo sa langit, nag-i-struggle tayo. Nag-i-heal ang maraming sugat. At importante na makita sa atin ang compassion, ang mercy, ang grace, ang willingness na tumulong. Imbes na i-condemn natin at sabihin natin na simple lang yan, maliitin ang ating kapatid, i-offer natin ang ating sarili na tumulong at makita ang grace at mercy sa atin. Kapag ganito tayo, dadagsa ang maraming makasalanan sa ating iglesia. Magiging conducive na lugar ang ating church para mag-heal ang maraming sugat na natamo natin na bunga ng kasalanan sa ating buhay. Kailangan nating maging gracious. Pangalawa na makikita po natin dito, nakakaranas ng matinding depression. Hindi nakakatulog, nanghihina ang katawan, nanginginig ang buto. Ang solusyon na makikita po natin dito, magmula verses 1 to 4, 4 na beses na binanggit ang pangalan, O Panginoon, 4 na beses. At makikita rin natin dito sa verse 2, nakafocus si King David sa Panginoon, tama. Pero merong specific na attribute. Sa verse 2, maawa ka sa akin. Sa verse 4, iligtas mo ako alang-alang sa iyong tapat na pagmamahal. Makikita natin dito, merong focus ang kanyang meditation, ang kanyang prayer. Ang focus niya ay ang attributes ng Diyos. Ang kanyang awa, ang kanyang pag-ibig. At tayong mga mananampalataya, dahil meron tayong New Testament ngayon, malinaw nating makikita kung ano ang definition ng mercy ng Panginoon. Ang mercy ng Panginoon, alam ng Diyos na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Imbes na i-condemn tayo, nagbigay siya ng solusyon, ang kanyang anak. Ano ang pag-ibig? Anong definition ng pag-ibig ng Panginoon? Ibinigay niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang anak para sa atin na undeserving na undeserved natin ay impyerno. Na tinanggap tayo ng Panginoon, hindi naman base sa ating
magandang performance, hindi sa ating good works. Tinanggap tayo ng Panginoon dahil ang Panginoon ay merciful, dahil ang Panginoon ay loving. At sa panahon po na nag-i-struggle ang isang mananampalataya, nakakaranas ng matinding severe depression, alam niyo po ba, ito ay usapin ng identity. Identity. Na dahil nagkasala tayo at winidraw ng Panginoon ang kanyang loving presence, iniisip natin, tinalikuran na tayo ng Panginoon. Pero kung babalik tayo sa krus ng ating Panginoong Yesus, kailanman hindi tayo pwedeng talikuran ng Panginoon. Dahil ibinigay na ng Panginoong Yesus ang kanyang buhay, binayaran niya ang lahat ng ating kasalanan, kaya naman imposible na talikuran ako ng Panginoon. At kahit ang nararanasan kong ito ay dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa akin, at mercy niya na ito ay para sa aking ikabubuti. At kung ito ang maging focus ng ating devotion, ng ating meditation, ng ating self-examination, ng ating prayer, alam niyo po ba, darating sa punto na babalik, magkakaroon ng hilig. Ito ang huwag natin kakalimutan. Sa ating pag-aaral, sinasabi natin, mamaya titingnan natin sa ating text, sa preaching, ang isang Kristiyano, nagpo-function, nag-grow siya, kapag nakikita niya ang kanyang identity kay Christ. Kapag sigurado siya na mahal siya ng Diyos, at kailanman hindi siya itatakwil. Kapag nararanasan ito ng isang mananampalataya, alam niyo po ba, nagkakaroon ng power, ng strength, ang isang Kristiyano. So, balik rin natin. Alam niyo po ba, karamihan sa mga nakaranas, halimbawa, merong isang mananampalataya na nung bata siya, ni-rape siya ng kanyang tatay. Alam niyo po ba, ang mga ganitong klaseng mananampalataya, dahil nakaranas siya ng pagmamaltrato o ni-rape siya ng kanyang tatay, sa paningin niya ngayon, siya ay masama, kaya siya ginawa ng ganong klaseng kasamaan. Masyadong mababa ang tingin niya ngayon sa kanyang sarili kasi nga ginawa sa kanya ang ganong klaseng kasamaan. Ni-rape o minaltrato siya ng kanyang tatay. So ang kanyang identity ngayon masyadong mababa. Paano magpo-function ang ganitong klaseng Kristiyano? Useless. Ang pagkakaiba lang sa atin, tayong maraming mananampalataya na walang ganitong klaseng trauma, nakikita natin ang value natin, identity natin sa material na bagay, sa status natin sa buhay, sa ating good works. Pero ito, mas malalim ang sugat, nakikita niya ang value niya ngayon sa kung ano ang ginawa ng ibang tao sa kanya. Ang point, the same solution lang. Mas malalim lang ang sugat. Ang focus ay ang krus, ang pag-ibig ng Panginoong Yesus. Kung ang normal na Kristiyano na hindi nakaranas ng trauma, nagde-devotion siya ng once or twice a day, ang isang Kristiyano nakaranas ng trauma, kailangan niya mag-devotion ng 4 times or 5 times a day. Kasi nga may malaking problema, pero the same solution. Ang ating identity at value na kay Christ. Hanggang hindi maging totoo ito sa atin, hindi tayo magpo-function ng tama, hindi mag-heal ang mga sugat sa ating mga puso, hindi natin magiging kamukha ang ating Panginoong Yesus. At ito ang ginagawa ni King David sa ating pag-aaral. At huwag niyo pong maliitin ang nakakaranas ng severe depression. Merong isang commentator ang nagsabi, yung mga malalakas na mananampalataya, sila usually ang nakakaranas ng ganitong klaseng depression. Si King David, isang successful na mananampalataya. Si Martin Luther, sinasabi, madalas kino-question niya ang kanyang sarili kung siya ba ay tunay na mananampalataya. Si Spurgeon, ganun din, nakakaranas ng severe depression palagi. So ito ay masasabi natin possible na normal na karanasan, mararanasan natin tayong mga mananampalataya. At ang isang matututunan pa natin dito, yung persistence. Persistence, pagpapatuloy natin sa panalangin. Ganito ang nakasanayan natin. Dahil marami ngayon sa ating paligid, instant. Hindi ka nakapagluto, mag-drive-thru ka. Merong fast food, mabilis. O kung tamad kang lumabas, meron namang delata, bukas ka lang. O kung ayaw mo magsaing, bumili ka lang ng rice sa kantin. Huwag ka nang magluto. Instant, lahat. Ang problem, dinadala natin pagdating sa ating relationship sa Panginoon.
Magpipray tayo. Kapag hindi natin nakuha yung gusto natin, titigil tayo. Tinitingnan natin ng Panginoon na para bang genie, na tatlong kaskas lang, agad-agad makukuha natin ang ating gusto. Tinatrato natin ng Panginoon na para bang isang fast food chain. Ka-order mo, 5 minutes, darating agad ang iyong pagkain. Hindi ganyan ang Panginoon. Ang Panginoon, gustong-gusto niya yung nagpapatuloy tayo na hindi niya agad ibibigay yung request natin kasi gusto niya mag-persist tayo. Merong isang tagpo sa Lucas chapter 24 na nadaanan ko sa aking daily devotion. Maraming ganito sa Bible. Pero napakaganda. Noong nag-resurrect ang ating Panginoong Yesus mula sa mga patay, merong mga disipulo na pumunta sa tinatawag na Road to Emmaus. Sila ay nalulungkot dahil namatay ang Panginoong Yesus. At marami silang nabalitaan na sinasabi, nag-resurrect ang Panginoong Yesus. Pero hindi sila makapaniwala. Sinamahan sila, bigla-bigla, ng Panginoong Yesus. At ang ginawa ng Panginoong Yesus, in-explain niya ang buong Old Testament sa kanila patungkol sa ating Panginoong Yesus. At pagdating sa verse 28, nung malapit na ang mga alagad sa road to Emmaus, sa village, na kung saan sila papunta, alam niyo po ba, sinabi ng Panginoong Yesus, actually pwede natin i-translate ng ganito. Nagpanggap siya na didiretso siya. Meron siyang ibang pupuntahan at maghihiwalay na sila ng mga disipulo. Pero in-invite siya ng mga disipulo. Kasi nga tinuturuan siya. Tinuturuan niya yung mga disipulo. Maghihiwalay na sila. Ang ginawa ng mga disipulo, bakit hindi ka na lang sumama sa amin? Dito ka na lang magpalipas na gabi. Ang kakaiba doon, ang sabi doon, nagpanggap na magpapatuloy sa paglalakbay ang Panginoong Yesus at maghiwalay na. Pero nung in-invite siya, bumalik ang Panginoong Yesus. Sinamahan niya ang kanyang mga disipulo at tinuruan at doon po sinabi, pinaliwanagan ng Panginoong Yesus ang kanilang isip at doon nila nakilala ang Panginoong Yesus na nag-resurrect mula sa mga patay. Ang sabi ni J.C. Ryle sa kanyang commentary, gustong-gusto ng Panginoon na kapag hindi niya sinasagot ang ating panalangin, nagpapatuloy tayo. Nagpe-persist tayo. Gustong-gusto ng Panginoon na hinahabol natin siya. Dahil naipapakita natin ang pag-ibig natin sa Kanya. Na sinasabi sa atin, kapag nagpipray tayo, hindi natin nakuha ang ating gusto, titigil tayo. Ang ibig sabihin, hindi natin mahal ang Panginoon. Ang ibig sabihin, merong ibang solusyon. Hindi lang ang Panginoon ang solusyon. Ang ibig sabihin, hindi lang ang Panginoon ang kailangan natin. Pero kung magpatuloy tayo hanggang hindi natin makuha, hanggang hindi ibigay ng Panginoon ang pagpapala, sinasabi natin ang Panginoon lang ang kailangan natin at solusyon sa ating problema. At hindi tayo titigil hanggang hindi niya ibigay ang ating inihingi. Kung ganito tayo ka-persistent sa ating panalangin, imagine po natin, ang Panginoong Yesus, nung in-invite siya, bumalik at binigyan ng liwanag ang kaisipan ng kanyang mga disipulo. Ang ibig sabihin, kung ganito tayo ka-persistent sa panalangin, maraming mga gospel blessings na ibibigay ang Panginoon sa atin. Maraming mga pagpapala na ibibigay ang Panginoon sa atin. Ang reason kung bakit hindi tayo nag-grow, hindi tayo persistent sa panalangin. Umihingi tayo, pero kung hindi ibigay, okay lang. Meron namang ibang paraan. Kaya naman, wini-withhold ng Panginoon ang kanyang loving presence. Kaya naman, napakaraming problema. Misery. Masyado na lang tayo nasanay sa misery. Kaya, tinatanggap na lang natin. Pero merong prosperity, spiritual prosperity, na naghihintay sa bawat isa sa atin. Kung maging persistent lang tayo sa ating panalangin. Sa verse 8, makikita po natin, biglang nag-iba ang tono ni King David. Bigla niyang naalala ang kanyang mga kaaway. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. At sapagkat ang tinig ng aking pagtangis ay kanyang pinakinggan.
Narinig ng Panginoon ang aking pagdaing. Tinanggap ng Panginoon ang aking panalangin. Ang ibig sabihin, bumalik yung physical na kalakasan. Ang ibig sabihin, bumalik yung confidence niya sa Panginoon. Ang ibig sabihin, sinagot ng Panginoon ang kanyang dalangin. Dahil persistent siya sa kanyang panalangin. Lahat tayo merong dinadalang problema. Damage na dulot ng kasalanan. At tanging ang Panginoong Yesus lamang ang makapagbibigay ng solusyon. Pero gusto ng Panginoon na persist tayo. Magpatuloy. Kahit matagal, ng buwan, ng taon, magpatuloy tayo sa ating panalangin. Dahil alam natin tanging nasa Panginoon lamang ang solusyon. Wala nang iba. Ang Panginoon lamang ang ating kailangan. Bilang panghuli, kapag nakita natin ang experience na ito ni King David, na ito ay picture lamang ng suffering na mararanasan ng ating Panginoong Yesus. Ikumpara natin ang suffering natin sa suffering ng ating Panginoong Yesus. Makikita natin magaan. Magaan lamang. Sa Garden of Gethsemane, sinasabi doon, isang gabi bago mamatay ang Panginoong Yesus sa cross, sinasabi doon, troubled ang kaluluwa ng ating Panginoong Yesus. Sinasabi din doon na sa kanyang prayer, habang siya ay nananalangin, dahil matindi, nagpe-persist ang Panginoon sa panalangin. Kung merong ibang paraan, Panginoon, na iligtas ang mga taong makasalanan, ay iwasan natin ang krus, ang kamatayan sa krus. Pero walang ibang paraan. Pero habang siya ay nananalangin, kasama sa kanyang pawis, ang kanyang dugo. Ang ibig sabihin, sa Garden of Gethsemane pa lamang, muntik na siyang mamatay. Sa sobrang bigat. At sa kung ano ang pinagdadaanan ni King David sa Psalm 6, nagkakaroon tayo ng picture kung anong klaseng bigat na pinagdaanan ng ating Panginoong Yesus. Ang pagkakaiba, ang Panginoong Yesus, kakargahin niya ang kasalanan ng lahat ng mga taong mananampalataya sa Kanya. Hindi man pwedeng ikumpara sa bigat na naranasan ni King David. Pero makikita natin ang persistence. Hindi tumalikod ang Panginoong Yesus sa krus. Hinarap niya ang krus na merong pagtitiwala sa Diyos Ama. Hanggang nasa krus siya, na mamamatay na lamang siya. Ano ang sigal niya? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nakatingin pa rin sa Panginoon. Hindi siya tumalikod sa Diyos, sa kabila ng mabigat na pagdadaanan niya, nakakargahin niya ang kasalanan mo at kasalanan ko sa krus. At dahil iniwan siya ng Diyos Ama nung siya ay namatay sa krus, sinasabi sa atin na tayong mga nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus, kailanman hindi tayo iiwan ng Panginoon. At kapag nakikita natin ang Panginoong Yesus, ang gospel, nagiging magaan ang ating suffering. Kalahati sa bigat, mawawala kapag na-deal natin ng tama. At magpe-persevere tayo. Magiging manageable ang ating problema. Sa palagi ang solusyon ay ang ating Panginoong Yesus. Tayo po ay manalangin. Panginoon, papasalamat po kami, Panginoon, sa liwanag na ibinibigay mo po sa amin sa iyong mga salita na nagbibigay ng liwanag, solusyon sa marami naming problema sa kasalanan, Panginoon. Namamangha kami sa iyong dakilang biyaya at awa, Panginoon. Kami ng mga damaged goods, Panginoon, useless na ang deserve namin ay impyerno. Bakit mo kami tinawag, niligtas? At paunti-unti na binabago mo ang aming mga buhay. Nire-restore mo ang Christ-likeness sa aming mga buhay, Panginoon. Inihil mo ang maraming sugat sa aming kaluluwa. At inihanda mo kami sa paglilingkod na
inihanda mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, namamangha po kami sa iyong saganang biyaya sa amin. At humihingi kami ng tawad, Panginoon, sa maraming pagkakataon na ibinigay mo na ng libre ang acceptance, ang forgiveness, ang iyong pag-ibig sa amin, ibinigay mo ng libre. Dahil ibinigay ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay para sa amin. Pero bakit pinagdududahan pa namin, Panginoon? Bakit pilit namin hinahanap ang aming value sa mga bagay sa mundong ito? Sa mga bagay na ginagawa namin o sa mga bagay na ginawa sa amin, Panginoon. Nahihirapan kami, Panginoon, na iangat aming mga mata, Panginoon, sa iyo. Ang kailangan namin ay ang iyong Holy Spirit upang siyang mag-enlighten sa amin at tunay ka naming maranasan sa aming mga buhay, Panginoon. Maging gracious ka at gawin mo ito, Panginoon, hindi po para sa amin, kundi para sa luwalhati ng iyong pangalan. At tulungan mo po kami sa aming pagsamba ngayong umaga, sa aming pakikinig ng iyong banal na salita, sa aming pag-awit ng papuri sa iyong pangalan, sa aming pagbabasa ng iyong banal na salita. Udsukan mo po ang aming mga puso na tunay na mag-worship, tunay na magpasalamat, at ikaw ang kumilos sa mga kaluluwang nandirito na wala pang saving relationship sa aming Panginoon Jesus. Maging gracious ka, na magligtas ka, Panginoon. At ang lahat ng ito ay dinadalangin po namin para sa luwalhati lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.